Shabbat Shalom sa lahat ng ating mga tagapakinig dito sa Wow Smile Radio 99.9 FM at patuloy po tayo sa ating programang Ilaw ng Mesiyas at sa inyo ng Light of Messiah, Source of God Ministries at Light of Messiah Ministries Canada. At sa hapong ito ay patuloy po tayong magpapahayag ng weekly Torah portion na may pamagat na Sheila, na ang ibig sabihin ay send out. Ang portion po na ito ay halaw sa first few words ng second verse uh, ng ating Torah portion, which is Numbers 13 verse 1 hanggang Numbers 15 verse 37. Alamin po natin, dito po natin na susundan po natin yung journey ng Israelites sa wilderness na kung saan papasok na sana sila sa sa land of promise, but then kailangan mag-send out ng mga spies at alamin po natin yung buong pangyayari at ano yung mga dahilan bakit muli nagalit ang Panginoon sa Israelites. At ganun din, patuloy nating tingnan yung connection nito sa ating panahon ngayon, sa ating buhay, sa ating personal na pananampalataya sa ating Panginoon. Ako po yung lingkod, Sister Debbie Farwello with Brother Richard Season sa kabilang linya. Shabbat Shalom, Sister Deb. Shabbat Shalom, mga kapatid, mga kaibigan. Yeah, Shabbat Shalom. So, dito ay naalala ko, Brad, na kahit paulit-ulit natin itong binabasa every 37th reading, every year ito, no? So, patuloy na meron tayong napupulot na aral. Minsan, iba yung nakuha natin nung last year nang ito ay pinahayag. At ngayon naman ay tingnan natin kung ano naman ang ipapahayag ng Torah portion ngayon sa pamamagitan ng ating tagapagtuos, Brother Richard Season. So, hilingin mo natin siya para sa opening prayer. Salamat, Sister Deb. Tayo po ay manalangin. Ama namin na nasa langit, maraming salamat po sa pagkakataon ito na binigay niyo po sa amin upang muli po kami makapaglingkod sa inyo sa pamamagitan ng radyo at maihayag ang inyong salita. Nawa, Panginoon, ay pagpalain ninyo ang inyong salita na ito'y makarating sa mga pusong uhaw na nagsasaliksik ng inyong katotohanan. At ito ay manatili sa puso ng bawat isa at lumago upang ito po ay magbigay ng bunga na ayon po sa inyong kalooban. Binabalik po namin sa inyo lahat ng papuri at pasasalamat sa pangalan ng aming Panginoong Yeshua. Amen. So, Shilak Lecha, Sister Deb. ito'y sugo or inuutos na Magpadala. Magpadala. Yan. Magpadala. So Numbers chapter 13 verse 1 hanggang Numbers 15 verse 41 actually. Ito ba, Brad, ito ba yung first time na natunghayan natin sa Torah, yung pagpapadala ng spy? Yes. So parang ito yung roots ng pagkakaroon ng hanggang ngayon may mga spies May mga sa spy. bawat bansa. Yes. So Ah, tingnan natin kung paano nila ginawa yung kanilang pagiging spy nung tatlong pinadala. Nauna na So, sila nauna na sila. Original pa rin yung Israelites. Original, kaya yung Mossad medyo malakas talaga eh. So Yeah. anyway, Sila yung unang-unang mga spies. panahon pa Karoon ng spies. panahon pa ni Moses 3,500 years. Actually, dalawang beses yan. Meron pa panahon ni Joshua. Si pinadala naman si Salmon sa kayong isa. Anyways, so dito makita natin na sabi ng Panginoon, ito'y second year. Pangalawang taon ng mga Israelites na makalaya sa Ehipto at dapat papunta na sila sa nasa border na sila ng papunta sa Canaan. So ang sabi ng Panginoon, bawat isang
ah, isang tribo ay magpadala ng kanilang representative, yung honorable na na tao, no? Isa sa mga honorable na kung saan ay mapapaniwalaan ng mga tao. No? So, yun ang Mm. so maraming napili, bawat isa isang representative at ang kamangha-mangha dito, Sister Deb, ang napiling representative ng tribe of Judah ay isang convert. Mm. Convert siya, si Caleb. Hindi, Oo, hindi talaga siya lahi ng hindi siya lahi ng Israelites. kaya Ng, isang from the nations, isa siyang hindi hindi Hebrew blood, no? Pero pero talagang parang adapted siya. nag-ano siya, May napansin din ako, Brad, sa Torah, once na dinescribe ng Panginoon yung pagkupkop sa mga strangers o sa mga dayo, mhm, parang nagiging valid yung pagiging kapamilya ng stranger doon mismo sa pamilya ng Israelites. At mhm. I think dito din natin natunghayan yung tunay na pag-aampon sa Yan, mga dayo. yan. Hindi lang sa... So, Oo, kahit yung mga bata na nakuha nila mula sa war, inaampon nila at nagiging oo. kapamilya nila. Nagiging kapamilya Oh, nila. Ayan. yeah. So, mapapansin din natin na ibang-iba ang trato nila sa ganitong ayon sa utos ng Panginoon. Yeah. Okay, back to you, Brad. So dito, no, kumuha ng bawat isa sa kanila tapos pinadala ito sa land of Canaan. Pero unlike yung pangalawang pag-send, ano, itong 12 ay hindi sila nakihalubilo sa mga tao. Patago-tago lang sila. Mm. Patago-tago sila. Hindi sila kasi Ah, 12 sila eh, no? Pero actually sa Book of Joshua ay naghiwa-hiwalay din sila for a bit, no? Ngayon may mga na-encounter sila na mga giants at yun ay ikinatakot nung 10, no? Nung bumalik na sila, nagbaon pa sila, nag-take out pa sila ng ano, mga prutas, talagang cluster. Ang mga prutas do'n, talagang mm. mabigat, ano? Kaya magtataka tayo, disyerto na siya ngayon, eh. Nung araw, talagang fertile land siya. Dahil nga kapag ang isang murder hindi na-resolve, 'no, yung kapag yung isang blood ng isang murderer, ng isang victim, hindi hindi nabigyan ng hustisya sa Justisya. pamamagitan ng blood ng kanyang attacker, Ng, patay sa ayan, kanya. Yung matay. land ang nagsa-suffer. Yung land nagiging ano, nagkakaroon ng hindi Nade-defile. nade-defile. So, kaya ang nangyari, yung dating fertile land ng Mesopotamia, ng Near East, ng kasamang Canaan diyan, no, na ano na naging dry, naging ano na siya, naging desert na. Kasi grabe talaga ang mga murders, no. Mm. Grabe ang shedding of blood ng mga ano. Anyways, pero during this time, talagang tinatawag ito na land of flowing with milk and honey. Talagang Mm. literally maraming talagang kasi bakit milk and honey, no? For one, maraming livestock, no, maraming livestock. So maraming nagpo-produce ng milk, no. Honey naman dahil maraming fruits and maraming flowers. Kaya maraming honey, maraming ano. So it can be taken literally and symbolically, no. Mm. So tandaan natin na yung mga fruits ay nagsisimula sa flower. Tas kailangan Yeah. ano yan So, ng bee sabihin, or butterfly. isang sign, kapag maraming honey, ibig sabihin, abundance yung, may abundance ng pananim, mga prutas, at lahat ng pwedeng kainin sa Yeah, lugar. yun, oo. So, hindi makakapag-produce ng ganong karaming honey ang bees kung walang maraming puno o mga Yan, pananim.
Yan, oo. Tsaka actually nung pumunta kami sa ano 'no, sa Sabi Israel, nga, kasi sabi flowing. flowing, oo. Nung pumunta kami sa Israel, Sabi nun. ang sarap ng honey nila ro'n, may kakaiba yung honey nila 'no. So, Mm. talagang, I can just imagine kung ano yung time during that time ni Moses ano, Ayan. Joshua. Yung gano'n na honey Brad, baka naka-stay lang sila sa isang orchard. Minsan, isang specific na trees lang yung pinagkukunan nila. Maaari Kaya, din, oo, iba din. Nag-iiba oo, yung lasa. oo. Pero masarap talaga siya, eh. Actually, meron pa nga ako rito na hindi ko na ginalaw, eh, parang Sample ka pa. sample na lang, oh. Oo. So anyways, Olive oil, nakakuha ka. olive oil nakakuha din, may konti pa nga ako natitira, eh, inuunti-unti ko lang, eh. Mm. Anyways, dito 'no, so 12. Ngayon nung pagbalik nila ay, sinabi nila na, "Oh, maganda talaga yung land, kaya lang hindi natin kaya." Nag-ano sila, nagbigay sila ng, false report na parang hindi natin kaya sila, may mga higante, may mga Anakites, mga Hittites, mga ano, lahat ng mga ano, sabi niya sa mga ano, mga walled city 'no. Ang pinaka-walled city actually na nakita nila is yung Jericho. Mm. The rest, hindi naman gano'n, walled city rin, pero hindi kasing laki ng Jericho. Jericho ang pinakamalaki talaga. Actually nung una naming punta, Sister Deb, sa ano, sa Israel, nakapunta kami sa may mga ruins pa ng mga Canaanites, yung mga ano nila, mga walls 'no. Lugar ng Oo, Canaanites. sa may ano yan, eh, sa may Har-Megiddo 'no. So Mm. yun yung sinasabi na Armageddon ano, Har-Megiddo yan, it's Mountain of Megiddo ang ibig sabihin nun. So, may mga ano ron, may mga remnants pa ng mga Canaanites, mga ano na yung kanilang mga camps, mga ano nila. So, hindi naman gano'n talaga katataas, pero Jericho talaga ang malaki. Mm. Talagang fortified talaga siya 'no. So, um, parang in-exaggerate lang ito ng 12 spies ano, na Mm. sinasabi nila na hindi gano'n, ganito, tapos hindi natin kaya. So, pero what is very interesting, during that time, Sister Deb, ang Egypt ang Mm. most powerful country. Yeah, sila well organized, na may mga talagang armament sila and everything. Canaan, subject lang sa kanilang Canaan, eh. Pero bakit Mm. bakit nat bakit umatras ang ano, ang mga itong mga ano, um, hindi natin alam kung ano ang kanilang mindset 'no? Kasi, for one, i-analyze natin, 'pag pumunta sila ro'n mapapaaway sila, 'yun ang isa 'no? Mm. Samantalang dun sa kung saan sila nakapuwesto ngayon, 'di ba, nasa desert sila, may tubig sila kasi merong ano, eh, may living water, nasa rock, eh. May supply sila ng mana, tahimik yung buhay nila, hindi sila mapapaaway, 'no? So, Mm. yun ang comfort zone nila. So, kaya nung nagsabi sila, "Pupunta pa tayo diyan, eh, okey na tayo Oo. dito, eh." Mm. Tsaka 'Di hindi ba? nila kailangan mag-hunting kasi may mga dala na Oo, silang oo. animals. May blessing sila sa Panginoon. May mga So, alaga sila. ang ano nila, ang comfort zone nila, yun na. Parang, "Wag na tayong pumunta ro'n, dito na lang tayo, hindi naman tayo pababayaan ng Panginoon." Gano'n, eh. Inuutusan nga sila pumunta ro'n, eh, 'di ba? So, yun ang ano, minsan tayo 'no, yung comfort zone pagka medyo pinagpala na tayo kung saan tayo, hindi na tayo pumupunta sa kung saan talaga tayo inuutusan 'no. At yan ay nagiging, balakid sa atin, at actually yung 10 spies na yun, Sister Deb, it Mm. caused them to die 'no, namatay sila because of that 'no. Hindi Dahil sila nakapasok. hindi pinatay kaagad sila ng Panginoon by plague. Hindi na sila tumagal, actually siguro after ng bad report nila,
Siguro, I don't know. Basta hindi na sila tumagal. Maybe couple of weeks, maybe a month, a couple of months. Basta namatay na sila eh. Namatay na sabi dun Mm. dito sa passage dito, which is kind of interesting and it's scary, no? Samantalang si Caleb saka si Joshua ay buhay na buhay, no? Kasi sila sinabi nila, kaya-kaya, atakihin na natin, kaya natin 'to, kaya natin 'to. Um, ang ano kasi, ang hindi nila nakikita, yung mga tao, takot na actually sa mga Israelites because of the presence of God. Oo, hindi nila alam yun siguro, mga time Nakikita na na yun. kaya nga 40 years after nung nagpadala si Joshua ng another spy, si Salmon tsaka yung isa, napunta Mm. sila sa kay, Rahab ano. Actually prostitution yung pinuntahan nila, eh. So, dun sila nagtago kunwari customer. So, pumunta sila ron kay Rahab 'no, the harlot, the prostitute. Dun sila nagtago. Sinabi ni Rahab na takot na yung mga tao. Kasi nakikita nila, eh. Hindi Mm. naman sikreto na 'pag dumadaan sila siyempre nakikita nila sa malayo, ba't may ang dami-daming tao rito, 'di ba? Na wala naman dati. Tapos may pillar of cloud sa umaga, tapos may pillar of fire sa gabi. Tapos sabi niya, itong mga taon 'to na, tinalo ang Egypt, isipin mo 'yun. So, takot sa kanilang mga tao kasi may yung God nila ay napakalakas. Tinalo ang mga Mm. gods of Egypt. Powerful, no? Very powerful kaya nanginginig sila. Pero itong yung 10 spies, hindi natin alam kung anong nasa isip nila kasi bakit sila ayaw nilang umatake? Yun ang unang tanong dun, eh. Kasi, natatakot sila. Okay, hindi natin kaya. So, anong gusto mong gawin? Huwag tayong Oo. aalis dito. So dito na lang tayo sa disyerto, 'di ba? Kasi komportable na sila ro'n, eh. O di Meron silang binigay kain nga na sa kanila ng pagkain, Panginoon. masarap yung pagkain, 'di ba? Kumpleto, Oo. eh. Bakit kayo Ito yung aalis? isa na may nakita ako, Brad, na once na sinabi na ng Panginoon na ito yung promised land para sa inyo, bibigay ko sa inyo. But then, parang kinontra nila dahil nagbigay na sila ng negative report, tapos um, hindi nila, kumbaga, dinisregard nila yung sinabi, yung pangako ng Panginoon na para sa kanila yung lupa na Kaya nga, eh. yung lupain na yon. Yes. And then meron pa yung um, ayaw nila pumasok sa isang lugar na pinapapasok sila ng Panginoon. Oo, kasi komportable na sila ro'n, eh. Kasi titingnan natin ano bang mindset, ano bang plano niyo kung hindi tayo pupunta ro'n, kung hindi tayo pupunta, saan tayo pupunta, 'di Mm. ba? So, ibig sabihin, hindi, 'wag na tayong umalis dito, okey na tayo, eh, 'di ba? Masaya na tayo Mm. rito, So bakit pa tayo disob aalis? Oo, sa ang pinakita nila, disobedience. disobedience, oo, na ano dun na yung, naging komportable sila masyado 'no. So, pero dito ano, makikita natin na merong mga certain things na, inutos si Moses kung anong mission, may mission order sila, eh. So, titingnan Mm. nila yung geographical feature ng land. Ano bang meron dito? Parang ima-mapping nila gano'n ano. Pangalawa, i-estimate nila ang population. Gaano ba karami itong mga taong ito, 'di ba? Pangatlo, gaano kalakas ang kanilang army. Pang-apat, ano yung agricultural, situation nila. Mm. Ano ang actual performance ng land ano. Tapos, organized ba yung mga tao? Kumusta ang kanilang forestry? 'Yan ang 7 utos ni Moses. So, anong nangyari, Mm. pinuntahan nila. So, nakita nila, ito yung mga ano, ito mukhang malakas itong mga taon 'to, may mga higante. Tapos yung agricultural outlook naman tsaka performance ng land, nagdala sila ng sample. So, okey naman ano. Tapos, nung regarding how organized ang mga tao, sinabi nila may mga fortified cities 'no. So, ibig sabihin organized.
Pero ang tanong, lahat ba organized or so partial report nila kaya fake news eh. Mm. Hindi Ah. nila sinabi talaga kasi in reality ang Jericho lang ang organized talaga, ang very organized. The rest is medyo Mm. hindi rin ganun ka-organized eh. Medyo ano rin kanya-kanya rin sila, no? Unlike ang Egypt, buong bansa, iisa talaga sila. Ang Canaan, hindi sila ganun ka-organized kasi may mga maliliit na mga tribo-tribo laban sa kabila, no? So, ah, KKB sila. Kanya-kanyang baryo. So, ganun, no? Pero ang sinabi nila, ang ni-report nila, hindi nila kaya. So, ang mga tao nag-iyakan, na-discourage. So dito, Sister Deb, ano, kapag tayo ay magsasabi ng something na makaka-discourage ng kapwa natin, that's not good, no? Dapat laging encouragement, laging kung ano yung will ng Panginoon, ano? Hindi yung parang merong plano yung kapwa mo tapos parang hindi mo kaya yan, ganito, ganito, ganito. Mahirapan ka niyan, ganito. Siya nga inutusan pumunta ron, di ba? So, dapat supportive tayo, no? At tutulungan natin. So, anyway, makita natin dito na si Joshua saka si Caleb, ano, Sister Deb. It's very interesting kasi si Joshua is galing sa tribe of Ephraim, no? Mm. So ito'y tribe ni Joseph, si Ephraim, no? At si ano naman Amen. si Caleb naman galing sa tribe of Judah. So ito magpi-play ito in the last days eh. Mm. No? Parang Ah, yung yan, panganay sa may bunso. play ito in the last days, no? So and it's very Oo. interesting. Tapos dito, Connected pa rin siya sa future. yes, connected siya sa future. Future events. Future event. Ngayon, ito si Joshua, ang pangalan niya talaga Hosea, no? Son of Jose. Ngayon, pinalitan ni Moses ito dito rin sa portion na to, Numbers 13:16 I believe. Ginawa niyang Jehoshua or sa English Joshua. Yehoshua. In Hebrew, Yehoshua yan. Oo. So, nung tinranslate sa English, naging Joshua, no? Anyways, si Caleb hindi naman pinalitan, ano? Itong isang interesting fact. Kasi ang idea natin, Sister Deb, kapag ang isang tao naging believer or something, parang pinapalitan pangalan niya or something like that, ano? Or ang Yes. biblical people ay nagpapalit ng name. Pero pag tiningnan mo talaga, there are over 1,500 names sa Bible, no? Pero ang pinalitan lang, ilan lang, no? Mm. Well, number one doon si Abraham, Abram to Abraham, si Sarah, si Sarai naging Sarah. Sarai to Sarah. Oh. Pero yun lang ang pinalitan ng Panginoon. Dalawa lang. Saka si Jacob. So, si Jacob. Jacob din. Kasi nakipag-wrestling siya, no? So tatlo. Pero si Isaac, hindi pinalitan yung pangalan ni Isaac, Mm. no? So Tapos yung 12 tribes as is na yung mga pangalan nila. as is sila lahat eh. Ngayon ang next na napalitan ng pangalan, of course si Joshua, si Moses ang nagpalit nun from Hosea Mm. to Yehoshua, no? So Mm. apat na si Joseph. Ngayon ang next na panlima na nagpalit ng pangalan si Naomi. Pero pinalitan niya ang sarili niyang pangalan, ginawa niyang Mara. Kasi sabi niya, I'm bitter. Na bitter siya dahil namatay asawa niya, namatay yung dalawa niyang Namatay anak, yung dalawang anak. tapos nawala yung lahat ng ari-arian niya, wala na siyang kasiyahan sa buhay. Kaya naging bitter, kaya pinalitan niya pangalan niya ng Mara. Kaya diyan Mm. galing yung Maria, yung bitter ang Ay, ibig. mga Mara. Mara is galing yan. Pero, Maria is galing yan sa uh, Mara, no? Which oo. is Pero yung, kung i-compare natin sa pangalan ni Virgin Mary, hindi siya Mary.
Pero ang root ng kanyang pangalan ay Miriam, Miriam. Miriam siya, which is from Mara rin yon. So, Galing din si galing Mara. din doon, no? Galing din doon sa root word na yon. So anyways, yon si Naomi, pinalitan niya pangalan niya. Pero sila David, hindi naman pinalitan ng pangalan eh. Ang next Mm. na nagpalit, si Yeshua, pinalitan niya o pinangalanan niya si Peter, si Simon na Peter o Petros, no? So, isa, tapos pero si Shaul, si Paul, hindi naman Panginoon na nagpalit. Naging ano lang siya dahil nga Shaul, which is Hebrew, naging Mm. Paulos o Paul sa Greek, no? So, Mm. naging parang palayaw lang niya 'yon. So there are about, 7 or I think 8 people. I'm not sure if I missed anyone. Pero hindi naman gano'n ang ano talaga, no, pangalan. Although may promise ang Panginoon Mm. sa Revelation na in the end times, sa resurrection, yung mga pangalan ng re-resurrect they will be given a new name. Mm. Na sila lang nakakalam, no? So, yun ang sikapin natin na maging part tayo nun ng first resurrection, no? Okay. So, anyways, makikita natin dito, no, na in-encourage ni Caleb at ni Joshua ang mga tao. Pero hindi sila pinakinggan. Ang pinakinggan yung 10. So, nag-iyakan yung mga tao na discourage. Ngayon, ang Panginoon nagalit. Sinabi sa Mm. kanya, ang inaano nyo, kasi kinakabahan sila, sabi nila, pag pupunta tayo diyan, yung mga anak natin, gagawin lang slave ng mga, ng mga kalaban, dahil mga malalaki, tatakbuhin Mm. tayo, aalipinin lang yung mga anak natin, gano'n. Nagwo-worry sila sa So, mga, no? parang ginawa na rin nilang napakahina naman ng Panginoon Ah, para sabihin nila yun. yan. Ngayon, kung sino yung nagwo-worry Parang sila sa mga ininsulto ang anak nila, Panginoon. sabi ng Panginoon, hindi, sila ang makakarating sa promised land, kayo hindi. Mm. Yun. Yun ang ano ron. Kaya Dahil sa minsan, disbelief. yung ginagawa natin, kasi may mga kapag ginawa natin dahilan ng ating mga anak, not to do God's will, for one Mm. reason or another, no? Minsan, yung parents ang nadi-disqualify, yung anak ang nakakapasok. So we have to Mm. be very careful, na dapat gagawin natin kung anong tama, no? Wag tayo mag-alala sa mga anak natin. Kaya nga sabi ng Panginoon na whoever leaves his father or mother or son or daughter or wife or land because of me, they will be given more hundredfolds. Mm. Oo. Pero kung sino yung hindi niya maiwanan, he is not worthy of me, sabi ng Panginoon. So, malaki rin ang So, hinihingi niya, no? so, Pero, so hindi ikaw, makakompare niya, pala yun doon, Brad, na yung kinalalagyan nila sa time na ito, ayaw na nilang umalis doon. ayaw na nilang Ayaw umalis. nila Naging pumasok sa komportable na sila. Parang promised masarap land. dito eh. Presko ang hangin. Oo. Libre yung pagkain. Oh, may tubig. Nakalimutan nila na ang Israelite, sila ay sojourner, hindi sila pwede. Temporary. Yan. Yan. Temporary Yan lang ang talaga. magandang point dyan, Sister Deb. Minsan, Yeah. andi dito tayo sa mundo. Parang ayaw na nating Komportable na umalis. tayo. Ayaw na Mm. nating umalis dito. Dito na lang tayo. Ha? Mm. Ah, yun ang yun ang tawag dito. Parang nagiging komportable na, no? Parang ito na yung permanent dwelling natin na hindi naman tayo No. dumadaan lang. Merong talaga Minsan talaga, tayo. Brad, may time na dumarating sa buhay natin na may dinadirect tayo ng Panginoon. It's either literally sa ibang lugar o ibang trabaho o ibang environment. And yet, nandun yung malakas na leadings, and yet tayo, mas ayaw natin na magpanimula uli, ayaw natin na komportable na talaga tayo sa dating kinalalagyan. Yan, oh. Kaya So,
hindi natin natatamo yung promises ng Panginoon na may mas maganda pala na nakalaan para sa atin doon Yun. sa kung saan niya tayo gustong pumunta. Yan ang ano ron, ano. So, kaya itong 10, kaya nung sinabi ng Panginoon, wala sa inyong makakarating doon. Mamamatay kayo. Dito, ano, sabi niya yung mga anak niyo lang makakarating doon. So, nag-iiyakan sila. Ngayon, this time, na hindi na nga sila pinapupunta, ba yung nagpumilit naman. Biglang tumapang, Yan. tumapang naman, ay pupunta na kami. Oo. Ilang beses nangyari yan sa kanila. O, Hindi lang pupunta na yun. kami. Ngayon, sabi ng doble-doble na yung kasalanan na ginagawa. Nung O, pinapapunta, ayaw. nadagdagan. Hindi O, na sila nadagdagan na. pinapapunta, pumunta. Doble-doble na ang kasalanan. Kaya ayun, nagkamatayan tuloy sila. Lalo silang natalo. Yan. Oo. Ayun ang ano ron. Sinabi na ni Moses, hindi na nga kayo pupunta kasi nga declared na eh. Kumbaga wala na. Hmm. So, Okay. Parang kaya, galing dito, Brad, yung pamahiin na kapag meron kang pupuntahan, tapos nakaset na, nakaplano na, tapos bigla kang nagdalawang isip ka na, "Ay, ayoko na, ganyan." Dapat wag ka nang pumunta. Yun ang naalala kong pamahiin, no? Kasi hindi mo alam, baka kaya ka ano ng ganun kasi talagang baka iba yung mangyari sa'yo pag diniretso mo pa yung isang bagay na nagdalawang isip ka na. um, maaari, Pwedeng, pero ang situation kasi dito, gusto sila papuntahin ng Panginoon, they disobeyed. hmm, Tapos yung sinabi yung, sige, hindi na kayo makakarating sige, doon. diyan na lang kayo. Hindi na Diyan sila na lang kayo. makakapasok. Hanggang mamatay kayo dyan. Eh di, nagbago naman ang isip nila. Gusto naman nilang Okay. umatake. Eh. Biglang tumapang. So, Biglang tumapang sila. oo, Eh tumapang. wala Ngayon, na. Ano na oo, ng Panginoon eh. Dineclare na. oo. Ngayon, dahil dito, No out of this chance. principle, yung 10 spies, no, na nagbigay ng bad report, ang mga congregations ay mga synagogues, mga congregations ay binibuild by 10 good men. Parang pangkontra dun Mm, sa 10 bad reporters, 10 bad mm, spies. Kaya pag may 10 good men, bali may tatlong zaken or elders and 7 shamashim or deacons. Yun ang Hebrew word na mga kapatid, mga kaibigan, ano? Yung zaken, mga elders yan. Yan yung mm, yun yung mga ano no, mga leaders. Tapos may diakonos naman in Greek. Pero in Hebrew is mm, shomashim. So mga ano yan, mga helpers, no. Sila yung leaders ng congregation. Pero ang ginagawa ng iba naman na yung organization ay meron nga silang elders, may council of elders, may council of deacon, tapos may pastor, leader yon. Actually, yung zaken o yung tatlong elders, sila na rin yung mga pastor doon. Pero hindi kasi pastor ang tawag sa kanila, no? So kaya meron din even sa mga disciples ni Yeshua, may tatlong zaken, yung three leaders. At kaya meron tayo sila Peter, James, and John. Tapos the rest, mga ano sila, mga shamashim, no? So, um, yun ang situation, ano? So, tuwing nagtatayo ng synagogue, yung 10 good men ang nag-i-establish nito. Ngayon, during the time, Sister Deb, ano, mm, dahil it's very costly para mag-establish ng synagogue o ng congregation. So meron lang may mga personality lang na pwedeng magtayo. Yung king, kasi mayaman siya, marami siyang resources eh. mm, Tapos yung high priest, um, tsaka yung mga priest, nakakatayo din sila allow din sila. Or pag common people, kailangan 10 good men, no? So yun yung mga Pharisees, nagbi-build sila ng synagogue. So 10 good men. Ngayon sila yung nagsusupply, hindi sila yung mga nagswelduhan. Sila yung technically nag-i-sponsor ng synagogue, no? Kasi mahal, mm. it's very costly, no? So yan ano, yan ang ano diyan. Um
dito, Sister Deb, ano, ang punishment ng mga ano, lahat ng mga na census 20 years old and above ay hindi makakapasok sa land of Canaan maliban lang kay Joshua saka kay Caleb and their Mm. families, no? Pero meron pang isang grupo ng tao na hindi naman kasali dito, mga Levites saka mga priest. Yeah. Kaya yung Mm. dalawang anak ni Aaron, mga matatanda na yun eh. Nakapasok sila Eleazar saka Ithamar. Oo. Saka maraming mga Levites, saka mga karamihan Levites. Kasi ang priest during that time lang sila Ithamar lang saka si Eleazar. Mm. So, pero definitely more than 20 years old na mga yon during the time, no? So, um, kaya hindi lang dalawa ang witness sa nangyari before, kundi mga Levites din, ano? Sila yung mga naka-experience kung ano nangyari sa Egypt, ano nangyari sa desert, at ano nangyari sa land of Canaan. Nakapasok pa sila ron, no? So may mga accounts na nakapag-testify sa goodness ng Panginoon. Ngayon, sabi ng Panginoon sa in-stipulate niya ulit o inulit niya ulit kasi kung matatandaan natin ang mga offerings, binanggit ito sa Leviticus kasi ito ay mga letter para sa mga Levites. So ang numbers naman ay para sa common people, no? Yung Book of Numbers, no? So sinabi rito, tinuruan sila about mga offerings. Kapag hindi sinasadya ang kasalanan is sin offering, no? So tapos tinuruan sila kung anong gagawin, no? And para magawa nila 'yon. Pero ito sa mga hindi sinasadya. So anong gagawin mo pag sinasadya o sinadya mo? Then you're gonna pay yung biblical restitution, no? May trespass Mm. offering. So mangyayari nun kung isinoli mo yung actual na ninakaw mo, yung actual mismo, so papalitan mo lang yon ng another one, an extra 20%. So technically, ang binabalik mo is 220%. Kasi binalik mo yung una, tsaka may dagdag pa plus 20%. Tapos, yung amount na yon, ganun din ang ibibigay mo sa Panginoon. So kaya talagang huwag kang uulit. Another thing is if 4 times, otherwise 4 times din siya, no? Saka repentance talaga, no? Hindi kaya yung mga taong sumusunod sa Panginoon, 'pag nagkasala ng gano'n tapos nagbayad sila, hindi na talaga uulit kasi napakamahal, masyadong costly. Ngayon kasi parang, mag 1 John 1:9 lang ako, okey na, libre na. So, hindi po gano'n 'yon, ano? Alright. Ngayon, sinabi rin dito sa sixth reading, ano, sa Numbers chapter 15, verse 17 to 26, na lahat ng children of Israel, kapag sila kakain, dapat magse-set aside sila ng portion ng kanilang ng bread, ng kala, as a gift to God. So ano nga papaano nila, papaano gagawin nila rito? Itong meal offering, ito yung meal offering, ano? Dadalhin nila ito sa temple. Tapos sa temple, kung luto na, kakainin niyo ng priest. Kung hindi pa luto, portion nun, ilalagay sa yung isang dakot, ano sa offering, sa ibo-burnt offering yon, Mm. no? The rest sa priest na yun ang pagkain nila. So same thing Mm. with yung cook, no? Kaya hindi po pera, no? Yung pera is para sa repair ng temple. Ngayon, it's very interesting, Sister Deb, no? Kasi in as much as binibigay ito sa mga priest, ano? Pero ito'y nasa temple sa kapagkain, no? Ang Book of Didache, ang Didache is a Greek, it means teaching, no? Mhm. Ito'y shortcut ng teaching of Jesus Christ, or teachings of Yeshua Mashiach through the 12 apostles to the nations, no?
So mahaba kasi 'yun kaya iniksian na lang nila Didache. So ito hindi ito it did not make it sa Bible, 'no? For some reason, may mga reason yung mga ano na hindi na-qualify kasi for one, hindi sila nakakuha ng original manuscript, puro copy, Hmm, 'no? oo, Tandaan po natin na tao lang din ang nag-compile, sulat. Mm. nag-compile ng yung ano nag-compile ng, Nung mga aral. yung ano, nag-compile ng Bible, 'no? Kasi actually, sinimulan ito um, ng isang, sino ba ito? Ng isang tao na ano siya, na na kick out sa faith, 'no? Kasi, false teacher siya, 'no? Anyways, dito sa Didache, in-identify yung mga false prophets, 'no? Ang, Mm. um, ang Didache by the way ay ginagamit ito ng mga early apostles before. Actually nasa Acts 16 ito, eh. Yung teachings of Hmm. the apostles na dala-dala ni Paul, nasa Acts Mm. 16 ito. Ito yung after nung Acts 15 ng Council of Jerusalem, 'no? So, kaya hindi lang natin nakita yung word na Didache kasi ang Didache is Greek word. Pero yung teachings of the apostles, binanggit yan sa Acts 16 na si Mm. Apostol Pablo mismo nagdala. So, anyway, sabi dito, kapag ang preacher daw, o yung prophet, actually nakalagay doon prophet, pero it pertains to the teachers of the word, no? Teacher ng Bible. They call them prophet during the time, ano? Kapag 3 days daw na tumigil sa isang lugar, false prophet 'yun. Ibig sabihin Hmm. nananampantala na siya, 'no? Didache 11:5. Tapos kapag siya'y kumuha ng something other than bread puwede siyang kumuha. Tapos umalis O siya, tumanggap pa ng ibang tumanggap ano. siya, false prophet 'yun. Kapag siya'y nanghingi ng pera, false prophet siya. Mm. Kapag hindi niya kinandak ang sarili niya katulad ng Panginoon, false prophet siya. So, anong ibig Mm. sabihin nun? Ang Panginoon, He always keeps the commandments of the Lord, of the Father, di ba? Kapag ito hindi siya nag-obey ng commandments, then he is a false prophet. Panlima, kapag nag-order siya ng meal in the spirit, ang ibig sabihin nito, habang nagpipreach siya, tapos kinain niya, Mm. yun, false prophet siya. At kapag nagtuturo siya ng katotohanan tapos hindi niya ginagawa, false prophet din siya. Ito yung mga situation ng mga Pharisees, Sister Deb. Sabi ng Panginoon Mm. sa mga apostol niya, sa mga disciples niya, sabi niya, makinig kayo sa mga sinasabi ng mga Pariseo, pero wag niyong gagawin ang ginagawa nila kasi hindi nila ginagawa kung anong tinuturo nila. Marami silang ginagawa na labag sa Torah. So ibig sabihin false prophet sila. That's what it meant, no? So Mm. yan, ano, yan ang mga ano diyan. Ngayon, dito sa towards the end ng parsha, merong nag-violate ng Shabbat, no? Um, at hindi nila alam kung anong gagawin samantalang ito ay sinabi na death penalty, no? Death penalty ito, eh. Lahat ng nasa Ten Commandments, Sister Deb, is death penalty, actually. Mm. Pati sasabihin nung iba, pati yung thou shalt not steal. Papaano kung ballpen lang ang ninakaw mo, death penalty ka na. Kasi, una, ini-exaggerate ng mga tao. Pangalawa, hindi nila naintindihan ano yung concept nung principle na yun. Mm. It's just more than thou shalt not steal, kundi thou shalt not deceive for gain. Saka yung Mm. deception for gain is harap-harapan yon. Tsaka ano yan, eh, it goes down sa a lot of things. One, yung mga preachers of the word, tapos sinasamantala nila yung mga tao, ta's nakakakumikita sila ng malaki. That's deception for gain. Mm. Ginagamit nila yung salita ng Mm. Panginoon. So, and Mm. that includes din yung Pampakonsensya. yung false witness, no? Kung ano Yes. So,
technically yung Ten Commandments, lahat ng punishment doon is death. Of course, hindi naman sa isang beses mo lang ginawa, kundi parang lagi, lagi, Oo. lagi, hanggang Tama yung sinabi ni Apostol Pablo sa Romans chapter 6. We, uh, ang kapalit ng kasalanan ay kamatayan. for the wages of sin is death. Or, Yeah. yeah, for the wages of sin is death. Uh, So, general na yun, lahat ng klaseng uh, kasalanan. so ito, Shabbat ang binayolate. Tapos death penalty, Sister Deb. Ito, I would like to, ano, no, to discuss this a little bit more. Sana, if I Mm. can. Kasi may mga tao na sinasabing nila wala na ang Sabbath. Wala na. Done away with. Pero if you violate that, it's death penalty. Actually, ang punishment na sinasabi ng Panginoon, Sister Deb, is kara, meaning you will Mm. be cut off from among your people if Cut you don't off. keep the commandments. Pero So, yung cutting off na yon ay hindi lang basta-basta cutting off, no? Um, Merong tinatawag kasi na cutting off. Ang first implication nun is aalisin ka sa fellowship. That's one, no? Aalisin ka mm, sa tribe mo. So wala ka na. Wala ka ng protection. Eventually you will die. Yun ang ano ron. No? Pangalawa, yung separation is death, physical death. Yung third separation is actually wala spiritual. ka ng portion sa life to come. Ibig sabihin, wala kang Kabilang buhay. life. So kaya nakakatakot 'yun, ano? Hindi lang 'yung basta-basta na ano ka nahiwalay ka sa fellowship. It has a greater implication. Kaya Mm, sabi nga ng Panginoon, whatever you loose on earth will be loose in heaven, and whatever you bind on earth will be binded in heaven. yeah. But Ah, provided, na-remind, oo, provided na ito na-remind, ay ano, yung inaano ng Panginoon mismo, yung sumusunod sa Panginoon talaga. Go ahead, Sister mm, Deb, sorry. na-remind ako, Brad, nung sa Judges, every time na matatapos yung, ah, every time na matatapos yung istorya ng bawat judge sa the Book of Judges, Mm, kagaya ng mga istorya ni Samson, mhm. ni, yeah, nung iba pa. Nila Gideon, Then, nila yan, ano, nila Gideon. Sa last part noon, palaging bumabalik yung mga Israelites na kasalanan nakalagay doon palagi. And they did what is right in their own eyes. yan, oh. Yeah. Yun ang Book So, of hanggang Judges. ngayon, ginagawa yan ng mga tao. Mm, They believe in God, they believe in the Bible, but then they did what is right in their own. They still do what is right in their own eyes. yan, oh. Based sa anong tingin nila tama. So, Yeah. yun ang ginagawa nila. Kaya nga Eh, meron, may basis tayo. Pinaka-basis natin ng kasalanan. Yung lahat ng nilalabag na utos sa Torah. correct. Yan, oh. So, yan yun, ano. Ngayon, makikita natin dito, no, na ano bang behavior ng isang repentant sinner, no? One is dapat kino-confess natin ang iniquity natin, yung kasalanan natin. Yes. Binviolate natin ang commandments sa Panginoon, i-admit natin 'yan, ano. Kaya sa ano, no, Greek word ng homologeo, homos sa logos, eh. So, two Mm. compound words 'yan na ang ibig sabihin, eh, you have to be one with the word. So you have to agree. Yung word is yung word of God, no? Kapag sinabi ng word of God, that's a sin. That's a sin. Mm. Pag sinabi niyang hindi ka nag-observe ng Sabbath, hindi ka nag-observe ng feast, hindi ka nag-observe ng dietary commandment, hindi ka nag-keep ng Torah, that's a sin Mm. because sin is transgression of the law. The law. So, Tama. sa transgression against the Torah. So, ibig sabihin, ina-admit mo. Ang problema, ang mindset ng mga tao, iba ang mindset nila sa kasalanan. Ang kasalanan sa kanila, ito ay Yung manginginom, ito ay sugarol, bisyo. ganilyo, Yeah. ganon, ganon, ganon. Pero what if yung tao na kino-convert nila hindi umiinom, hindi naninigarilyo, hindi siya nagsusugal? So saan siya magre-repent? Anong ire-repent niya, di ba?
So, ngayon, ang repentance ng tao, ang mindset ng iba, hindi ka nagsisimba sa amin, pag nag-repent Hmm. ka, magsisimba ka na sa Kakasa. amin. Yun ang repentance eh. Wala nga yun sa batas ng Panginoon. So, dapat, ang ginagawa Dapat namin, linggo-linggo magsisimba ka. ginagawa mo. Dahil kung hindi, nabubuhay ka sa kasalanan. So, iba ang mindset ng kung ano ang sin. Pero ang sin Hmm. is actually is a transgression against the Torah. Yun The ano. law of God. So, yun ang Hmm. una. Pangalawa, dapat may humble heart tayo. Hmm. Ibig sabihin, i-admit natin, maging teachable tayo, no? Pangatlo, dapat i-accept natin ang punishment. Ano ba punishment sa akin ng Panginoon? Then I will have to admit it. I have to accept it. So, kaya ang problema kasi ng mga karamihan ng tao no, na nagre-repent, Lord, I confess my sins. You know? Forgive me, and I accept you as my personal Lord and Savior. Um, Let me be part of a rapture. Hindi na para hindi ako mamatay. Di ba? So, hindi niya tinatanggap ang punishment ano. So yun ang mindset ng mga tao. You pass from death to life, ibig sabihin hindi ka na mamamatay. So anong punishment mo? Anyways, so ito yung parsya na to, no? Is actually about sending. Um, so we have to understand na tayo inutusan din tayo ng Panginoon, no? Pero what is very important dito is about keeping God's commandments. Kasi pag hindi, um, may kalalagyan talaga tayo. Death or or disqualification sa reward, no? Hmm. Which is life, no? So it cost us it costs a lot to violate yung ng commandment, ano? So I hope and pray na merong Hmm. may take away ang mga kapatiran natin dito sa ano na to, no? Hmm. Hmm. Maski paano ay naniniwala tayo na kahit ako may bago din ako mga insights na pulot at naniniwala tayo na lahat ng mga tagapakinig natin ay magkakaroon sila ng lessons din at i-apply nila ito sa kanilang mga buhay. So, ah, natutunan din natin na hindi napakahalaga pala talaga ng pagsunod sa utos ng Panginoon at nais ng Panginoon na kumbaga sa ano, pag sinabi niya yun na yun, hindi na natin kailangan, hindi na nababali. Kaya sabi ang salita ng hari ay hindi nababali. Mhm, And He is our King of Kings and Lord of Lords. mhm. So tayo po ay dadako sa closing prayer. So, um, di ba Okay. yan, pangunahan tayo ni Brother Richard. Okay, tayo ay manalangin. Ama namin na nasa langit, maraming salamat po sa pagkakataong ito na muling binigay niyo po sa amin po upang muli kaming dala ng inyong salita at ng inyong mensahe patungkol sa parsya, silaklaka. Panginoon, nawa ay ah, matutunan ito ng bawat isa at patuloy na magsaliksik ng inyong katotohanan. Ano ang inyong mga kautusan na dapat naming gawin upang hindi po kami maligaw ng landas. Muli, binabalik namin sa inyo, Panginoon, lahat ng papuri at pasasalamat sa pangalan ng aming Panginoong Yeshua. Amen. 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 So, maraming salamat po sa patuloy na pagsubaybay sa ating programang Ilaw ng Mesiyas at sa inyo ng Light of Messiah Social Ministries at ng Light of Messiah Ministries Canada. At tandaan po natin na meron po tayong, ang lesson natin ngayon ay ipopost po natin sa ating Facebook page, Light of Messiah Social Ministries. At pwede po kayo doon mag-comment at i-like nyo lang po kami. Patuloy nyo kaming i-follow upang makilala din namin kayo. At ganun din po,
Patuloy po niyo magkita-kita muli tayo next week naman, araw ng Sabat, kasama ang ating Panginoong Yeshua, the Lord of the Sabbath. At para sa ating lahat, patuloy nating i-enjoy the rest of the Sabbath, ang pagpapamamahinga, pananalangin at sabi nga, pag-meditate sa salita ng Panginoon. Okay, so maraming salamat po at nawa ang kapayapaan ng Panginoon ay mapasa ating lahat. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom.